kami ay nag-share ng Bible, hindi naman religion yung sinishare namin. Pero bago magsimula si Kuya Carlo sa kanila, sila. Ngayon, bago mag-share si Kuya Carlo, meron muna akong isang tanong. Sana sir, masagot ninyo ng seryoso. Halimbawa, di ba alam naman natin na lahat ng tao mamamatay? Diba? So, halimbawa, pag dumating tayo sa punto ng kamatayan, alam niyo ba kung saan pupunta ang mga kami? Ikaw ate? Sa langit. Bakit sa langit? Ang mga kaluluwa doon na pupunta. Ikaw ate, Dana? Hindi mo alam. Sige, salamat. Ano? Sige. Okay, so ngayon yun yung pag-uusapan natin, yung tinatawag na kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan ng Biblia, hindi ito yung kaligtasan sa sakit, hindi kaligtasan sa accident, hindi kaligtasan ng kaisa-isang kaluluwa. By the way, ang tao binubuo ng tatlo. Ano? Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Halimbawa si Kuya Marlo, meron katawan. Pero yung katawan ko hindi yung kaluluwa ko, at yung kaluluwa ko hindi yung espiritu ko. Pero lahat yung isa, ako lahat yun. Okay? Ngayon, simulan ko muna sa Romans 3. Sabi ng Biblia, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3. As it is written, there is none righteous, no not one. Sabi ng Biblia, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit daw po? Kasi sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo ba mga ate, kung mayroong pinagkapantay-pantay ang mga tao, yun na yung pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan sa harapan ng Diyos. For all have sinned. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mayaman man yan, mahirap yan, makasalanan sa harapan ng Diyos. May pinag-aralan man yan o wala, makasalanan yan sa harapan ng Diyos. Nagtuturo man yan ng salita ng Diyos, kagaya namin. Sabi ng Biblia, makasalanan yan sa harapan ng Diyos. Pari man yan, ministro man yan, pastor man yan, o kung sino mang tao yan, politiko man yan, o ordinaryong tao lang, sabi ng Biblia, makasalanan yan sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon mga ate, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Yun yung katotohanan. At alam nyo ba na ang kasalanan meron niyang kabayaran? Alam nyo ba yun? Di ba mga anak tayo? Paano pag halimbawa nagkakasala tayo sa ating magulang, ano yung ginagawa sa atin? Ano po? Pinapagalitan. Tapos pag talagang makulit, pinapalo ano? Oo. Ngayon, halimbawa sa gobyerno, kung ang isang tao nakapatay, anong ginagawa dun sa nakapatay? Kinukulong. Diba ano? Yun yung kabayaran ng kasalanan. Sa magulang, pinapalo o pinapagalitan. Sa gobyerno, kinukulong. Pero alam nyo ba sa Diyos, diba? Kasi sabi dito, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Biblia, ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mayroong kamatayan sa mundong ito dahil saan? Sa kasalanan. Tama. Mamamatay ang tao dahil makasalanan ng tao. Yun yung totoo. At alam nyo ba, mayroong dalawang kamatayan na sinasabi ang Biblia. Yung isa, yung alam natin na kapag tayo namatay, yung ating physical na katawan, yung ating physical, ito mismo, yung nakikita ko sa inyo at nakikita ninyo sa akin, ito yung ibuburol, paglalamayan, ililibing, at mabubulok. Yun yung unang kamatayan na alam natin. Ano yung pangalawa, Kuya Carlo? Yung pangalawa, yung tinatawag na spiritual na kamatayan. Sabi ng Biblia, yun yung kamatayan o walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. And pakita ko lang sa inyo kung sino ba yung mga taong pupunta ng impyerno. Sabi ng Revelations 21 verse 8, ganito, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderer and warmongers and sorcerers and the idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sabi ng Biblia, ang mga matatakutin, ang mga hindi mapaniwalain, ang mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, manggagaway, at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, sabi ng Biblia, meron silang bahagi sa lawa ng apoy. Ngayon, sabi ng Biblia, kahit na yung pagsisinungaling,
ipinantay siya dun sa pagpatay ng tao. Ibig sabihin na ang Biblia, hindi yan, ng salita ng Diyos, o ang pupunta ng impyerno, hindi yan dahil kung gaano kalaki ang kasalanan mong nagawa. Sabi ng Biblia, kahit na yung simpleng pagsisinungaling, ay pwede kang ay meron kang bahagi sa impyerno. Ngayon, lahat, di ba, nagkakasala tayo. Tanong ko, nakapagsinungaling na ba kayo? O, di ba? Sabi ng Biblia, meron tayong bahagi sa pangalawang kamatayan. Yun yung impyerno. Ngayon, sabi ng Biblia kanina, lahat ng tao makasalanan. At meron yung kabayaran, kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Ngayon, kung lahat ng tao makasalanan, saan pupunta lahat ng tao? Pag namatay? Sa impyerno. Tama. Yun yung katotohanan natin, mga ate. Na ang lahat ng tao, kapag kapag wala siyang totoong relasyon sa Diyos, siya ay pupunta ng impyerno. Yun yung totoo. Yun yung bad news. Pero alam nyo ba, hindi doon nagtatapos. Merong good news. Kasi sabi ng Romans 6:23, ganito. Yung pangalawang phrase. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Biblia, bagamat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon, mga ate, bagamat ang tao makasalanan at pupunta tayo ng impyerno, pero ang Diyos napakabuti. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayong mga tao, na kung sino man ang sasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Ngayon mga ate, merong regalo ang Diyos. Yun ay buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay. Di ba gusto natin nung walang katapusan na buhay? Nung walang kamatayan? Yun, merong regalo ang Diyos. Yun yung sabi ng Biblia. Yun yung regalo niya. At makakamtan mo lang yun kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso. Ngayon, di ba dalawa lang ang ginagawa sa regalo? It's either tanggapin mo o tanggihan mo. Ngayon sabi ng Biblia, kung tatanggapin mo si Jesus, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pero kung hindi mo tatanggapin si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. At pagdurusahan mo habang buhay doon sa impyerno. Yun yung katotohanan natin. At yun yung binabahagi namin sa inyo. Hindi yung pagiging baptist. Hindi yung relihiyon namin. Okay? Yung relasyon sa Diyos. Ngayon meron akong tanong sa inyo mga ate. Gusto nyo bang makasigurado ng langit sa inyong buhay? Gusto nyo bang masigurado na kapag kayo namatay, sa langit kayo pupunta? Kahit sino naman, di ba yun? Di ba? Merong sinabi ang Biblia na nalaman natin ngayon na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Meron lang tayong tatlong dapat gawin. Aminin mo na makasalanan ka, pagsisihan mo yung kasalanan mo, at panampalatayanan mo sa Kristo. Yun lang. Yun lang. Ngayon natin, tayo'y mananalangin. Ito'y panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi ba tayong yumuko at tumigil? Tapos sundan yung ating sasabihin. Okay lang? Ha? Tanggapin niyo ang Panginoon. Hindi ang relihiyon namin, hindi ang kung sino man. Pero sana maging seryoso kayo. Kasi sabi ng Biblia, mabilis lang ang buhay. Tayo yumuko, tayo pumikit. Sundan yung aking sasabihin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aking napakinggan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan sa inyong harapan. At pinagsisisihan ko po, Panginoon, ang aking mga kasalanan. At tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ito lamang po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga ate. Salamat. At ano nga pangalan niyo? Siyan. Okay na kayo dun? Yeah. Sinong tinanggap niyo nga? Gusto ko lang masigurado. Ang Panginoon. Panginoong Hesus. Yan, sabi ng Biblia sa John 1:12. Sige na. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Sabi ng Biblia,
yung mga nagsitanggap sa Kanya, pinagkalooban nila siya ng karapatan o kapangyarihang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa oras na totoo kang manampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay anak na ng Diyos. At alam niyo ba mga ate, walang anak ng Diyos na mapupunta ng impyerno? Di ba tinanggap niyo ang Panginoon? Pero hindi ko alam kung totoo yung pagtanggap ninyo. Kayo lang nakakaalam yan at ang Panginoon. Kung meron kayong hindi maluloko, yun ay ang Diyos at ang inyong sarili. Yun sabi ng Biblia, kung totoo mo tinanggap ang Diyos, meron kang buhay na walang hanggan at anak ka na ng Diyos. At walang anak ng Diyos na mapupunta ng impyerno. E paano yan pag nagkasala tayo? Kasi nasa laman pa tayo. Tayo nasa mundo. Diba ang tao nagkakasala? Ano? Kaya hindi ibig sabihin, porket Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. No. Magkakasala ka pa rin. Kasi still, tao ka pa rin. Ngayon, paano halimbawa pag nagkasala ka, sa langit ka pa rin mapupunta o hindi na? Tumanggap ka na sa Panginoon. Ano po? Sisihan, ikaw ate. Okay. So, halimbawa, di ba anak kayo ng Diyos? Kung tumanggap kayo sa Kanya. Halimbawa kami ni Kuya Sheldon. Ako yung tatay niya, siya yung anak ko. Pag nakagawa siya ng kasalanan sa akin, mawawala na ba yung relasyon namin bilang magtatay? Hindi. Tama. Kahit anong magawa niyang kasalanan sa akin, anak ko pa rin siya. Ganun yun. Ngayon, kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, anak ka na niya, at kahit magkasala ka man sa Kanya, hindi mawawala yung relasyon ninyong dalawa. Siya ang ama mo, ikaw ang anak. At saan umuwi ang anak? Sa bahay ng magulang o sa bahay ng kapitbahay? Sa bahay ng magulang, tama. Ngayon, kung sinasabi mo ang tatay mo, ang ama mo, nasa langit, saan ka uwi pag namatay? Sa langit. Maliwanag? Maliwanag yun, okay? Sa langit. Sana maliwanag ha, mga ate. Hindi na mawawala yung relasyon ninyo sa Diyos kung totoo kayong tumanggap sa Panginoon. So yun lamang at maraming salamat. Salamat ate.